Okay, magandang gabi po, umaga, hapon, tanghali. Kung depende kung ano pong oras ninyo ito mapapanood. Welcome sa pinakabagong episode ng Likas Demokratiko News. Okay, magandang araw at ako po si Roy Cabonegro at ito po ang ating Likas Demokratiko News dito sa Green Normal TV. Pinagsasama natin ang totoong balita, makakalikasang pananaw at demokratikong komentaryo para sa bayan. Ngayong episode, sisilipin natin ang pinaka-maiinit na balita sa loob ng huling 2 araw ayon sa 15-point Green Agenda ng Makakalikasan, Nature Party, Philippines. Okay, sa unang segment, Climate and Public Health. Earth's climate just crossed a line we can no longer ignore. Sabi ng mga scientista, nasa critical point na raw tayo sa klima. Ayon sa Science Daily Report, umabot na sa quote-unquote irreversible level ang pag-init ng dagat, kaya namamatay na ng malawakan ang mga coral reefs. Ang coral reefs, mga kaibigan, ay tahanan ng 25% ng marine life sa buong mundo. Kapag tuluyang nasira yan, mawawala rin ang kabuhayan ng milyon-milyong mangingisda, pati proteksyon ng mga baybayin laban sa storm surge. Ito ang sinasabi nating climate emergency na matagal nang dapat inaksyonan kung meron sanang Green Public Works na nakatutok sa coastal adaptation, mas handa sana ang ating mga komunidad. Kaya para sa Makakalikasan Party, sinusulong natin patuloy ang Climate and Public Health Emergency Act na maglalagay ng pondo sa early warning system, mangrove rehabilitation, at climate resilient healthcare. Okay, balitang bird flu naman. Ito'y balita mula sa US pero merong significance sa buong mundo, kasama na Pilipinas. Bird flu makes an early comeback as fall migration begins. Habang lumalamig sa hilagang hemispero, nagbabalik din ang avian flu. Ayon sa Farm Progress, mula September hanggang October 13, 43 flocks na sa 16 states ng US ang tinamaan ng bird flu. Kahit sa Pilipinas, alerto rin ang Department of Agriculture at Department of Health dahil may panganib na makapasok ang virus sa mga migratory bird routes natin, lalo na sa Candaba, Pampanga at Leguasan Marsh. Panahon po ngayon ng mga migratory birds na bumibisita sa atin mula sa hilagang hemisfero. Ang sakit na ito hindi lamang tungkol sa mga manok at sa mga birds, pinapakita nito ang koneksyon ng klima at kalusugan ng tao. Kapag nasisira ang natural na tirahan ng mga ibon, napipilian silang lumapit sa mga tao at alagang hayop. Kaya ang solusyon ay hindi lamang bakuna, kundi ecosystem health o yung tinatawag na planetary health system. Dapat may one health approach, kalikasan, tao at hayop, lahat ay konektado. Okay, balitang renewable energy naman mga kasama. Magandang balita. Renewable Energy and Green Public Works, Levanta Renewables to build 166 megawatt solar plus storage project in the Philippines. Magandang balita, ang kampanya ng Levanta Renewables ay magtatayo ng 166 megawatt solar power battery storage na planta sa bansa. Ayon sa PVTech, ito raw ang isa sa pinakamalaking proyekto ng ganitong klase sa Southeast Asia. At makakatulong ito sa energy security at decarbonization ng ating grid.
Ito ang eksaktong direksyon ng Makakalikasan Party Renewable Energy Revolution. Pero kailangang siguraduhin na hindi lamang ang mga malalaking korporasyon ang nakikinabang, kundi ang mga kooperatiba at local government units or LGUs. Sa Green Governance Reform, isinusulong natin ang People's Solar Program for community-owned microgrids para sa mga social housing at malalayong barangay. Okay, sa susunod na balita, cold storage firm switches to renewable energy for Mindanao site. Isang cold storage facility ang lumipat sa solar energy para mapababa ang gastos sa kuryente at carbon emission. Ang mga ganitong pasilidad importante sa food supply chain. Kapag renewable na ang power, mas mura ang operasyon at mas konti ang nasisirang produkto. Yan ang tinatawag nating Green Public Works. Dapat ang ganitong modelo ay sinusuportahan ng gobyerno para maging social infrastructure, hindi lamang negosyo. Ang panawagan ng Makakalikasan Green Cold Chain Storage for Food Sovereignty, solar-powered, cooperative run, at may gender-inclusive management. Okay, paumanhin at nagkakaproblema po tayo sa label ng ating PowerPoint. Ganito man ay tutuloy po natin ang ating pagbabalita. Research aims to boost crop photosynthetic efficiency. May bagong agricultural research na layuning palakasin ang photosynthetic efficiency ng mga pananim. Sa madaling salita, gusto nating pataasin ang ani nang hindi kailangan ng sobrang inputs o pataba. Ang mga scientists sinusuri kung paano magamit ang natural na ilaw at dahon ng mga halaman para makalikha ng mas produktibong pananim. Isang paraan na para gawin ito ang mas sustainable ang ating farming. Para sa makakalikasan, ang tunay na solusyon ay organic agriculture. Ang ganitong research ay dapat i-redirect sa mga agroecology-based innovation, hindi sa mga genetically modified organism o GMO o chemical-dependent farming. Kailangan ng National Organic Transition Fund para suportahan ang mga maliliit na magsasaka sa paglipat nila sa organiko. Okay, balitang financial practices naman sa agrikultura. Financial practices that boost success for beginning farmers. 3 financial habit daw ang susi sa tagumpay ng mga bagong magsasaka. Cash flow monitoring, marketing plan, at records keeping. Tila simpleng payo pero malaking bagay lalo na sa mga millennial farmers na nagsisimula pa lamang. Dapat may green credit line ng gobyerno, pondo na tutulong sa mga magsasakang gustong mag-organiko. Kapag may access sa kapital at market, lalakas ang lokal na produksyon at bababa ang pag-asa natin sa imported na pagkain. Yan ang tunay na food sovereignty. Okay, sa pagpapatuloy ng balita, balitang biodiversity naman po tayo. New Star Guidance support governments and civil society accelerating nature actions. Naglabas ang IUCN ng bagong Star Guidance, isang digital tool na tutulong sa mga bansang i-prioritize ang mga lugar para sa biodiversity financing. Layunin nitong maipon ang pondo
sa mga lugar na pinakamalaking epekto sa biodiversity recovery at sabay maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mamamayan. Kung magagamit ito ng DNR at LGUs natin, malaking tulong para maayos ang pondo ng National Biodiversity Strategy and Action Plan. Dapat lang na siguraduhing transparent at may partisipasyon ng mga komunidad para hindi lang maging data exercise, kundi real habitat protection. Okay, sa papong Biodiversity News, project begins to update world's biodiversity hotspot. Isang international project ang nag-uumpisa para i-update ang mapa ng biodiversity hotspot sa buong mundo. Layunin itong alamin kung alin pang mga rehiyon ang pinaka nanganganib at dapat tutukan ng conservation funding. Dito sa Pilipinas, dapat kasama sa hotspot at mapping ang ating Sierra Madre, Palawan at Mindanao Uplands. Ang Makakalikasan Party ay naniniwalang kapag naprotektahan ang biological diversity o biodiversity, napoprotektahan din ang ating buhay, kabuhayan at kinabukasan. Okay, protecting Earth's oldest data system ang kasunod po nating balita. Isang artikulo naman sa Mongabay ang tumutukoy sa biodiversity bilang quote-unquote pinakamatandang information system ng mundo. Ibig sabihin ang bawat hayop, halaman at ecosystem ay parang database ng solusyon sa buhay mula gamot, pagkain hanggang klima. Kaya dapat isama sa ating ekonomiya ang halaga ng biodiversity, ang panukala ng Makakalikasan Party, Green Accounting Act. Lahat ng industriya dapat mag-report ng environmental costs. Meron na ho tayong similar na ganitong batas na kailangang muling tingnan sa level ng implementasyon at paunlarin sa pamamagitan ng kinakailangang amendments. Pag walang ganito, mananatiling invisible ang kalikasan sa ating gross domestic product. Okay, sa pagpapatuloy ng ating balita, Rethinking Conservation in an Era of Crisis. Isang panawagan mula sa mga environmental economists. Dapat daw pagsabayin ang conservation at community development, ang tinatawag na socio-bioeconomy, kung saan ang proteksyon ng kalikasan ay may kasamang kabuhayan sa mga lugar, no? At ito mismo ang prinsipyo ng tinatawag nating ecological economics na matagal na ho naming tinutulak, na sinusulong nga ng Makakalikasan Party, Zero Waste, Circular Economic System at Green Jobs. Hindi pwedeng puro pagtitipid, dapat inclusive prosperity. Okay, ang lahat ng balitang ito ay nagpapatunay na konektado ang kalikasan, ekonomiya, at demokrasya. At sa panahon ng krisis, kailangan nating magkaisa sa makakalkasang direksyon sa bahay, sa komunidad at sa pamahalaan. Ito ang panawagan ng Makakalikasan Nature Party Philippines sa buhay, ang 15-point Green Agenda para sa ligtas, malusog at demokratikong kinabukasan. Ako po si Roy Cabonegro. Maraming salamat sa pagtutok. Hanggang sa susunod na pagtatagpo.
Para sa bayan, para sa kaligtasan, para sa kinabukasan.